Now, without further ado, gagawin din natin yun mga NDC na yan dito sa Olongapo and Zambales. But without further ado, I'm excited to hear God's word this afternoon and I hope you do so. Let's welcome the Reverend Dr. Lito Viloria. Salamat, Pimaw. Maraming salamat, Pimaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa SBCF for inviting me dito, kagaya ng nabanggit ni Pastor Mao. Yung SBCF, siguro mga 16 years na kasama yung planning. Na-launch siya ng 2011. Itong buwan ng Marso is my 36th spiritual birthday. Actually, March 11, 1990, mga 6 o'clock ng hapon, ng gabi, sa GCF sa San Juan. Nung March 11, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero pinaalala din sa akin ng Panginoon, when I was looking back nung past 36 years, na yung una akong nakakilala sa Panginoon, talagang I was on fire. Hindi ko alam kung na-experience nyo yun. Yung bago kang Kristiyano, you're really on fire. Talagang pagbukas ko ng Biblia, para talagang nangungusap sa akin ng Panginoon. Kaya ako ay na-affirm nung March 11, 1990, na tumanggap ako sa Panginoon. Kasi yung panahon na tumanggap tayo sa Panginoon, ang Espiritu Santo napunta sa atin. So the Holy Spirit is in us when we believe in the gospel of Jesus. Kaya na-realize ko, bakit ako so much on fire nung mga buwan, first few months, and even the first year. Pero after a while, dahil sa may pamilya ako, may negosyo ako, yung mga priority ko sa buhay, ang inuna ko. Pamilya, business, anong gusto ko mangyari. At nalimutan ko ang Panginoong Diyos. Ang Espiritu Santo hindi nawala sa akin. Hindi naman mawawala sa atin yan. Yung mga kanta na kinanta natin kanina, talagang we're standing on solid ground. Diba? The Lord Jesus Christ is holding us. So when you believe in the gospel of Jesus, sigurado ka sa eternal life mo. Yung Holy Spirit, yung pinaka-guarantee. Ang sabi nga ni Paul sa Ephesians 1, ayun ang guarantee natin. Ang naging problema ko, hindi ko intentionally pinotektahan yung relationship ko kay Lord, yung walk ko sa Kanya, because of the worries and concerns of this world. Kaya ngayong hapon, ang aking panalangin, lahat tayo will be so conscious. Ano bang iiwan natin pag nawala na tayo dito sa mundo? Ano ba yung legacy na may iwan natin sa ating mga anak, sa ating mga apo? This is very significant for me kasi lolo na ako. Yung unang apo namin, 10 months na, this 29 of March. Mas lalo ako talagang, sabi ko, Lord, anong iiwan ko sa apo ko? So, yung Christian life, kailangan manawaan natin, marami mga challenges yan. Diba? Kung Kristiyano ka, medyo matagal na, alam mo, marami kang pinagdaanan. Para tayong nasa roller coaster. Tama ba? Ganun talaga. Kaya lang, hindi naman pinlano ng Panginoon na habang buhay nasa roller coaster tayo. Minsan, nasa taas ka, bababa ka. Pero ang challenge natin ngayon is, by the grace of God and by the strength of God, talagang we will do our best para to bring our ministry and our life to the next level. Kasi ang roller coaster, pag ganyan lang, di ba? Taas, baba. Hindi ka nag-grow. Ang Christian life, hindi naman siya diretsyo na trajectory, straight line. Ang Christian life, roller coaster ganyan, bababa ka dito, aangat ka ulit, bababa ka, pero mas mataas ka na sa dati. So aangat ka ulit, bababa ka, pero mas mataas ka pa rin sa dati. Dapat nag-grow tayo. So, yung SBCF, natutuwa ako. For the past year, nakakabisita ako, nami-meet ko yung mga leaders nyo. At nakikita ko kung paano gumalaw ang SBCF dito sa community.
So nandyan yung inyong mga ladies link, rooted young adults, men's fellowship, Kindle Young Moms, children's ministry, worship teams, and many others. Na wala na akong panahon na ilagay lahat ng picture dyan. Pero may mga baptism, may mga mission work. So praise God for SBCF. Nung past 15 years, marami rin kayong pinagdaanan ng mga challenges. Kung matagal na kayo dito, more than 5 years, more than 7 years, more than 10 years, sigurado yun, na-experience nyo how SBCF went into a roller coaster ride. Pero hindi siya naging stagnant. You are growing. So tandaan natin, ang ating Christian life, and even in our church life, meron tayong mga pinagdaan ng mga problema in the past. Tama. Problems, issues, and trials. Ang good news, bukas, kamakalawa, sa next month, next year, may pagdadaanan pa rin tayong problems, issues, and trials. Magpasalamat tayo doon. Bakit? Kasi wala naman aksidente sa kingdom ng Panginoon. So pag meron kang problems, issues, and trials sa sarili mong buhay, or even sa church in general, tandaan mo, merong 3 rason. Bakit? Hinahayaan tayo ng Panginoon maka-experience ng problems, issues, and trials. Sabi sa New Testament, 3 bagay yan. Una, for the transformation of our character. Pangalawa, for the strengthening of our faith. Pangatlo, for the glorification of God. So pag hindi mo naunawaan, bakit ba meron ka mga problema na hindi pa inaalis ng Panginoon? Bakit ba nasa napakahirap kang sitwasyon ngayon na hindi mo makita ang solusyon? Ang panalangin ko ngayong hapon, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na maunawaan at magtiwala sa Kanya na meron siyang purpose doon. Hindi ko masasabi ano yung specific purpose, bakit, pero ang magagaranti ko sa iyo, ginagamit ng Panginoon yan to transform our character, to strengthen our faith, and to bring glory and honor to His name. Ang kailangan lang natin gawin, mag-focus lang tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. No, bilang church, alam naman natin yung foundation, yung Matthew 28:18 to 20. Ang pinaka-mission natin as a church is to what? Make disciples of all nations. So, binigay yan ng Panginoon sa lahat ng believers. At natutuwa ako, nung umpisa pa lang, yung sinasabi ni Pimaw na nasa planning stage pa lang, ang SBCF, binigay na ng Panginoon sa SBCF leadership yung developing dynamic disciples. So kung ito ang church family mo, dapat alam mo yun. Ang pinaka-mission nyo in your context, in your expression, in this community of faith is developing dynamic disciples. So nung umpisa pa lang, binigay na ng Panginoon yan. 16 years na, hindi binago ng Panginoon yan. Bakit? Kasi ayan na talaga yan eh. Ang kailangan lang maunawaan ng bawat isang miyembro ng SBCF, papaano ka magiging disciple of Jesus? Papaano ka magiging developing disciple of Jesus? Papaano ka magiging developing dynamic disciples of Jesus? So, unang-una magpasalamat ka dahil ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa SBCF. Amen? Amen. Let's praise God for that. Meron na yung ongoing service sa Kabalan. Tama? Praise God for that. This 2 weeks from now, sa Easter Sunday, they will celebrate first year. At ang aking panalangin sa SBCF is gagamitin kayo ng Panginoon hindi lang sa Kabalan, hindi lang sa Olongapo, pero sa Zambales province. And even beyond. So, meron na kaming may mga binigay na si Lord sa leadership nyo. At ang panalangin ko is, SBCF will be the anchor church sa province ng Zambales. And imaginein mo, ang SBCF, hindi lang kayo nagpa-plant ng sarili ng church. Tumutulong pa kayo sa iba-ibang churches. Can you imagine that? Yung SBCF, gagamitin ng Panginoon to be a model church on how it is to be
a disciple-making church. You need to be confident with that. Now, may apat na bagay na parang we can call na parang mga haligi or mga poste or mga pilar. How you can be that kind of church. Itong mga pillars na to, hindi lang siya applicable sa church. It will also be applicable sa iyo as an individual follower of Jesus. Tandaan natin, ang Great Commission is para sa ating lahat. Now, so dito sa 2 Timothy chapter 2, makikita natin yung pinaka-blueprint, papaano tayo talaga magiging faithful disciple makers. Yung being a disciple-making church, hindi siya accidental. It needs to be intentional. So, 4 na bagay ang gusto kong isipin natin ngayon. 4 na pillars. Yung una, grace. Pangalawa is word. Pangatlo, endurance. At pang-4, motivation. So kung gusto mo ring lumakas sa iyong pananampalataya, kung gusto mo rin na ma-experience ang presensya at power ng Panginoon sa buhay mo, kailangan mo rin nung 4 na yon. Grace, word, endurance, motivation. Tingnan natin to isa-isa. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, "You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus." Ang sabi niya sa verse 2, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." So, again, I praise God for SBCF because you are on the right track of developing dynamic disciples. Praise God for that. Kausap ko lang si Sister Ann kanina, and ang nagdi-disciple sa kanya is si Grace Chihuachako, at meron nang dinidisciple si Ann. And I know that many of you are discipling others as well. Praise God for that. Pero ang pinaka-challenge ito, yung dinidisciple mo, dapat magdi-disciple din. At yung dinidisciple mo, dapat magdi-disciple din. So, kung iisipin mo, ilang levels ba ang discipleship? 4. Dito makikita natin clearly si Paul, si Timothy, faithful people, and others. Klaro? So, for you to bring your ministry to the next level, kailangan isipin mo, yung dinidisciple mo, dapat matuto mag-disciple. At yung dinidisciple mo, dapat nagdi-disciple, at yung dinidisciple niya, mag-disciple. Now, ang maganda naman dito, hindi naman tayo binigyan ng Panginoon na in 1 year, kailangan mag-disciple ka na up to the 4th level. Lifetime journey po yun. So, ang disciple-making at discipleship is a lifelong journey. So, kailangan lang ayon ng iyong pananaw. So, kung hindi ka pa nagdi-disciple, ang panalangin ko, matcha-challenge ka ngayon, mag-disciple. Hindi natin magagawa yan on our own. Kaya nga ito yung sinabi ni Paul kay Timothy. Sa verse 1, sabi niya, "You then, my child," anong sabi? "Be strengthened by the grace." Now, strengthened by the grace. So, hindi si Timothy yung nag-i-initiate para magkaroon siya ng kalakasan, para magkaroon siya ng grace. Ay yung tinatawag na divine passive sa Scripture. Ibig sabihin, it is God through the power of the Holy Spirit empowering Timothy by the grace of Christ to multiply disciples. Nakuha? So, hindi natin magagawa to on our own. So, lahat ng meron kayo ngayon sa SBCF, yung mga nagagawa yung mga activities na pinakita ko kanina, kung nasaan na kayo ngayon, itong property, itong facility na to, biyaya ng Panginoon yan.
Amen? Kay Lord lang lahat yan. So nung mga, I think after the pandemic, mga 2021, nakausap ko si Phil. Sinabi niya, pwede ipag-pray daw na lilipat kayo dito sa place na to. Galing ata kay Admiral, no? Bago dito. Hopping, di ba? Imagine mo yung pandemic, ang mga negosyo nagsasara. Pero kayo, nag-iisip lumipat dito. Parang, sino naman ang magdidesisyon nun, di ba? Pero, ayun ang evidence that the Spirit of God work in your leadership and gave you the grace na lumipat dito when lahat ng marami mga churches ang nagsasara. Grace ni Lord yan. Yung mga na-accomplish yung mga mission work, fellowship, yung mga tao na dinadagdag ni Lord, grace ni Lord yan. Pero ang tatandaan natin, pag may pinagagawa ang Panginoon sa atin, oftentimes sabihin natin, hindi natin kaya. Hindi talaga natin kakayanin on our own. Pero pag sinabi mo, Lord, sige, alam ko yan ang pinagagawa mo, nandito ako, gagawin ko, hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero I will give what I can, and then trust your grace will complete it. So kung hindi ka makapagdisipulo kasi sabi mo, hindi mo kakayanin, sabihin mo ngayon kay Lord, Lord, sige, andito ako, isusurrender ko yung buhay ko, magpadala ka ng tao na ididisipulo ko, gagawin ko what I can, magpapa-equip ako dito sa SBCF, pero yung hindi ko magagawa, ikaw na ang bahala. That's how to experience the grace of God. Kasi hindi naman tayo ang may control. Many times, pag iniisip natin na yung pagbabago ng tao nasa atin, well, mahirapan ka. Dahil it's only God who transformed the hearts of people. Pangalawang pillar, ito, yung word. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 20, "Now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable." Verse 21, "Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work." Now, for you to be able to really engage in discipleship, to be involved in the mission of the church, to do every good work, anong kailangan natin? We must be set apart. We must be a vessel that is for honorable use. Now, when you think about a vessel for honorable use, baka isipin mo, Pastor, hindi naman ako perfect. May mga hang-ups pa ako. Or even may mga habits pa ako. Or may mga hurts pa ako. Alam mo, ang hinihingi naman ni Lord, hindi perfection. Ang hinihingi ni Lord, progression. And I'm sure many of you have lived in the past na marami kayong nagawang kalokohan sa buhay. Tama? Meron. Nagkamali tayo in the past. Pero nandito ka ngayon. Nagsiserve ka nga ngayon. Because the Lord redeemed you. The Lord showed His grace upon you. The Lord extended mercy to you. Kaya nandito ka ngayon sa harap. Nagsiserve ka. Hindi lang dito, sa mission field, sa Sunday school, sa mga fellowship group. Only by the grace of God. So, sino yung ginagamit ng Panginoon? Ang ginagamit ng Panginoon are those who are humble, who surrendered themselves to God, to those who are being transformed, to those who are experiencing sanctification by God. Hindi naman ibig sabihin na tinotolerate natin ang sin. We will never tolerate sin. We will never tolerate sin. Pero ang importante dyan, pag ikaw ay nagkamali, anong gagawin mo? You have to ask for forgiveness. You need to repent. And not do the same thing again. Kasi wala namang perfect na tao. Walang perfect na tao dito sa auditorium na ito. Pero ang hinihingi ni Lord sa atin is progression. Remember the roller coaster? So ang life natin should not be like this. Up and down, up and down, up and down, up and down, pero hindi ka nag-grow. Dapat up, down, hindi ka nabababa doon. Up,
Down, mas mataas ka pa rin doon. Up, minsan baka bumaba ka. Pero pag akyat mo, mas mataas ka pa rin at hindi ka nababalik sa dati. Nakuha nyo? Hindi naman to straight line eh. Doon natin kailangan ang grasya at strength ng Panginoon. Ang sabi ni Paul pa sa verse 22, "So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart." I want you to focus on flee and pursue. So ang sabi niya, flee from your youthful passions and pursue what? Righteousness. So that is repentance. Kasi minsan we flee from one sin and then we pursue another sin. So when you flee from one sin, you pursue righteousness. You don't pursue another sin. And again, hindi natin ito magagawa on our own strength. Biyaya lang po ng Panginoon. And one thing that will keep us pursuing righteousness is what? The Word of God. Ang sabi dito sa verse 15 ni Paul, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." So ito si Paul talking to Timothy bilang minister of the gospel, minister of the word. Ang sinasabi sa kanya ni Paul, "Timothy, paghusayan mo ang pagtuturo ng salita ng Panginoon." And praise God for the leadership of PMAO, na talagang ang commitment ng SBCF is to preach the Word of God. Hindi lang opinion ng tao, pero yung sinasabi dito sa pulpitong ito ay nanggagaling sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Because the Word of God is what? It is living, it is active, sharper than any double-edged sword. Tama. So ang tanong, pag ang word ba ng Panginoon pinipreach, nababago pa ba tayo? Natutuwa ako kasi meron kayong Bible reading program doon, na booklet, tama? Kung wala pa kayo noon, kumuha kayo. May bayad ba yun? Wala. Hindi mo sinisingil? Hindi, joke lang. Pero seriously, kung wala ka pa, kumuha ka. Ang panalangin ko sa church namin, even sa mga churches na pinupuntahan namin ni Bishop Noel for the NDC, yung mga Kristiyano magiging self-feeder. Ano yung self-feeder? Na on their own, they can really read, reflect, and respond to the pure Word of God. Pasalamat tayo sa SBCF, very faithful sa preaching ng Word. Sa mga fellowship group nyo, the Word of God is being taught. Di ba? Sa mga small group nyo, the Word of God is being taught. Kailangan natin yun. Pero hindi pwede habang buhay, nagre-rely ka na lang sa teaching ng iba. Kailangan natin yung mga teachers. Di ko sinasabing hindi. Pero ang pinaka-challenge ko sa ating lahat is, ikaw mismo will be able to enjoy the Word of God. Nabanggit ko 36 years ago, 1990, I was really on fire. Na parang, pag binuksan ko yung salita ng Panginoon, wala naman akong training, ha? I was born and raised in a Roman Catholic family. Ako yung unang Kristiyano, wala nagturo ng Biblia sa akin. Pero tuwing bubuksan ko, may babasahin lang akong isang verse, parang nangungusap sa akin ng Panginoon. Na-experience niyo ba yun? Di ba? Kaya lang, nawala. Ang Espiritu Santo hindi nawala sa akin, pero yung commitment ko sa Panginoong Diyos ang nawala. Kaya dumating yung panahon na napaka-busy ko na, kahit anong basa ko, kahit anong pag-aaral ko, walang pumapasok. Pero na-realize ko, kahit wala kang training, pag Kristiyano ka, meron kang Holy Spirit, tama? You have the Holy Spirit. God gave us the Scripture. Alam mo anong kailangan lang para makakuha tayo ng benefit dito? Submission.
Imagine mo yung combination na yun. The Spirit, the Scripture, and a heart that submits. Pag ayun ang posture natin, I tell you, tuwing bubuksan mo ang salita ng Panginoon, kahit sino ka pa man, kahit anong edad mo, whether may training ka o wala, kahit anong estado mo sa buhay, mangungusap sa iyo ang Panginoon. Tama? Tama. So kailangan lang sabihin natin, Lord, eto ako, I want to experience the power of your presence and your word. Doon tayo makaka-experience at maibabalik natin yung pag-iinit natin para sa Panginoong Hesukristo. Sa biyaya ng Panginoon, the Lord convicted me of that. Kaya ngayon, ayan ang pinaka-priority ko sa aking buhay. To really fight for my time with God and His Word. Kasi hindi siya mangyayari automatically. Di ba? Sabi nga nila, pagkagising natin, anong hinahanap natin? Cellphone. Isang ganun mo nga, alam mo na kung nasaan. Hindi pa dumidilat mata mo, alam mo kung nasaan. Ay yun ay hahanapin mo. Pero ang salita ng Panginoon, wala tayong desire talaga. Wala tayong inherent desire. Kasi ang dami nating iniisip. So yung salita ng Panginoon, it will not cry out for your attention. Kaya kailangan natin maging intentional. So, anong kailangan natin? Grace. At pangalawa, word. And then we submit to it. Right? Now, ayun ang prayer ko, mag-commit tayo dyan. Pero kailangan maunawaan din natin na kahit na tayo ay nagko-commit na sa salita ng Panginoon, nagdi-disciple na tayo, we are even serving, may mga challenges pa rin tayong haharapin. Kaya ang kailangan nating pillar is endurance. Now, dito sa verses 2 to 6, nagbigay si Paul ng tatlong images. Yung una, yung soldier, pangalawa, yung athlete, pangatlo, yung farmer. Ano yung mga emphasis niya dito? Sa verses 3 and 4, ang sabi niya, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. So he's ready to suffer. Ang commander niya, si Jesus. Ang aim lang niya is to please Jesus. Ayun ang commitment. So, ang kailangan natin to endure is yung commitment natin. Ang ganda ng mga paalala sa atin about who Jesus Christ is sa ating buhay, doon sa mga kinanta natin. Victory belongs to the Lord. Right? Paulit-ulit yun. Pag may problema tayo, nakikita natin yung problema. Yung battles. Pero si Jesus Christ, kita na niya yung victory at the end. Diba ang sabi sa Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Christ who love us. So the mere fact that you are in Christ Jesus, you are already victorious. You are already victorious through what the Lord Jesus Christ has done on the cross. Pero kailangan maunawaan natin yung sinabi ni Paul that no, you are more than conquerors through Him who loved us. Yung ultimate victory na yun at the end. Kasi minsan iisipin mo, totoo ba yun? Bakit namatay yung asawa ko sa cancer? Nasaan ang victory dun? Totoo ba yun? Ang dami kong problema sa relationship ko. Totoo ba yun? Meron akong mental problems. Totoo ba yun? Ang hirap-hirap ng buhay ko. Nasaan ang victory doon? That's the reality that we have to face. Kaya kailangan maunawaan natin, ang sinasabi ni Paul na victory, yung ultimate victory when we are with Christ already. Hindi niya pinangako na lahat ng problema natin, masosolve natin yan. May mga problema tayong nasosolve, di ba? Pero may mga issues tayo na ang tagal na nating hinaharap, hanggang ngayon issue pa rin.
Ang trials natin, paulit-ulit na lang. We will overcome one, sa next season meron na naman. Nasaan ang victory? Ang victory, pag na kay Kristo na tayo. Ayun ang victory. Kaya kailangan natin ng endurance. Kailangan natin ng commitment. So, wag na wag kang bibitaw kasi hindi ka bibitawan ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya madali. Mahirap siya. Pero tandaan natin, sigurado ang victory. Because we are in Christ. Ang kailangan natin, hindi lang commitment, kailangan natin ng discipline. Kailangan natin ng discipline. Ang sabi ni Paul sa verse 5, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Di ba yung mga nagcha-champion naman ng mga athlete? Grabe ang discipline yan. Di ba? Hindi magcha-champion yan kung hindi nagpa-practice yan. Hindi magcha-champion ang Mavericks kasi tinrade nila si Luka. Mavericks kasi ako eh. Kaya ang laki, talaga struggle ko yun last year. Imagine mo, pagising ko ng tanghaling tapat yun, biglang tinrade si Luka. Sabi ko, ano ba to? Fake news ba to? E nung nakaraan lang, naka 60 points ata siya eh. Pero bakit ganun kagaling si Luka? Bata pa lang yun eh, ang galing na. Di ba, teens pa lang siya, ang galing na niya mag-basketball. Disciplined yun. In the same way, for us to really endure, we need discipline. And one discipline that I am praying that God will convict us is to spend time in the Word. Spend time in the Word. Ito yung anchor ng buhay natin. Yung spiritual growth, multiplication ng churches, ng members, multiplication ng disciples natin, it will not happen automatically. It will not happen overnight. Kaya ang kailangan natin is what? Patience. Even sa sarili nating buhay, may pinapanalangin tayo sa Panginoon. You need to be patient. Do not go ahead of God. Alam naman natin yun. Pag nagmamadali tayo sa gusto nating ma-accomplish sa buhay, nadidiskaril tayo. Di ba? Mas lalo tayo nagkakaproblema. So, ganun din sa pagdidisipulo. Pag-fulfill ng purposes ng Panginoon, we need to be patient. Sabi ni Paul sa verse 6, it is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Yung image ng farmer. Hindi na niya sinabing farmer, sinabi niya hardworking farmer. Eventually, they will be the ones to share. First to share in the crops. So, ayun yung tatlong pillars natin. Sa individual walk natin, sa ating church, sa inyong church, ano yung unang pillar? Grace. Pangalawa, word. Pangatlo, endurance. Pero, bakit ba natin gagawin to? Wala naman siyang immediate satisfaction, di ba? And usually, we want to do something pag meron tayong immediate benefit na makukuha. That's part of our human nature. Pero looking back the past 15 years sa SBCF, praise God, you belong to the right church. The church who is anchored in the Word of God. A church who keeps Christ at the center of your life. So, for us to really stay the course in doing what God wants us to do, ang motivation natin is to honor Christ. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy 2, 8-9, remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal, but the word of God is not bound. So, si Paul, nasa kulungan siya, pero yung word of God has been spreading. That's the power of the word. Now, sabi niya dito, he was suffering. He was suffering for who? For Christ. So, tingnan mo yung una ng verse 8. Ang sabi niya, remember,
Jesus Christ, risen from the dead. Hindi lang niya sinabi, remember Jesus Christ who died. Ang focus niya is what? Remember Jesus Christ, risen from the dead. 2 Sundays from now, we will celebrate Easter. We will celebrate the resurrection of Jesus. And every time that you remember the resurrection of Jesus, you need to remember that you are victorious in Christ Jesus. Every time that you remember the cross of Jesus, you need to remember that the Lord Jesus Christ suffered, He endured, and by His grace and strength, you will also endure all suffering. So wag kang bibitaw. And when we remember the resurrection of Jesus, tandaan natin, He resurrected. After 40 days, He ascended into heaven. And He is now seated at the right hand of the Father, overseeing your life. Overseeing every aspect of your life. Kaya nga sabi ni Paul dito sa verse 10, as I remember Jesus Christ, therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. So dahil naalala niya that Jesus Christ has resurrected, He will endure everything. Because the Lord Jesus Christ is King. And He deserves all the honor, all the glory, all the praise. And one day, babalik ang Panginoong Jesucristo, bodily on earth, to reign for 1,000 years. Ang sabi dito ni Paul sa verse 11, the saying is trustworthy, for if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. Kaya ito yung ating motivation, to honor the Lord Jesus Christ. So again, my prayer for SBCF is that you will be faithful to the gospel. That you will be faithful in your calling, and you will be faithful in the work that God has given to you. And in an individual level, that's my prayer for you as well. That you will stay the course. 4 na pillars. Ano yung una? Grace. Pangalawa, word. Pangatlo, endurance. Pang-apat, motivation. Now, how does this now apply in our life? How does it look like to stay the course? First, we need to embrace people selflessly. Na every time na merong papasok dito sa auditorium na ito, you will welcome them. Na every time na nandito ka, ang prayer ko, you will be so conscious sa mga tao na hindi mo kilala. At magpakilala ka. At kamustahin mo ng sincerely. Kasi baka may pinagdadaanan. Para yung SBCF, mas lalo pang tumibay ang relationship nyo sa isa't isa. You need to accept one another. Iba-iba tayo dito. Iba-iba ng character, personality, status. Pero ang maganda nito, ang Panginoon ang nagdadala lahat ng tao sa SBCF. So welcome them. Even yung mga nasa mission field, nasa mission nyo, welcome everyone. Bakit? Tayo nga winelcome ng Panginoon. Tama? Pangalawa, exalt God wholeheartedly. Hindi lang pag nagwo-worship tayo dito. Pero kung saan man tayo nilagay ng Panginoon, we exalt Him. We honor Him. We glorify Him by being willing instruments to show and share the love and the gospel of Jesus. So tanong mo sarili mo, nasaan ka ngayon? Sa bahay, sa business, sa profession, sa school. Manalangin ka, Lord, gamitin mo ako to show and share the love and the gospel of Jesus. Ang nakakalungkot lang minsan, bilang Kristiyano sa pamilya natin mismo, yung mga mahal natin sa buhay, sila pa yung napapabayaan natin, sila pa yung hindi natin napapakitaan ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. But that's the reality. But ang prayer ko is sa SBCF, lahat ng families talagang you will be authentic with each other. Kung sino ka nasa pamilya, sa loob ng pamilya mo, you are the same dito. The same ka kung nasa business ka, kung saan ka man nilagay. That's the way to exalt God. And then pangatlo, endure hardship patiently. Only by the grace of God. Binigay ko na yung rason kanina. Pag meron ka mga problema, issues and trials, tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. And then panghuli,
and trust the truth faithfully. So you need to be a self-feeder. Now, siguro ang tanong, Pastor, ang dami kong problema. Ang dami kong problema. Magagawa ko po ba ito? Ang encouragement ko sa iyo, God is very much concerned about you. He cares for every detail of your life. Yung sa Matthew chapter 10, sa bandang huli, this talks about mission. Sinabihan niya yung kanyang mga disciples na you go, proclaim the gospel, heal the sick, exorcise demons, pero maraming persecution dyan. Pero at the end of chapter 10, sabi niya, do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid. Bakit? Ang sabi niya, dahil you are more important than the sparrow. You are more valuable than the sparrow. Then ang sabi niya dito, and the very hairs of your head are all numbered. Ayun ang gusto kong iwan sa inyo. The hairs of your hair are all numbered. 36 years ago, yung nakakilala ko sa Panginoon, alam ng Panginoon yung dami ng buhok ko. God has numbered the hairs in my head. 36 years after ngayon, alam ng Panginoon ang bilang ng buhok ko ngayon. Alam niya ang dami nang nawala after 36 years. Pero yung sinabi niya, all the hairs of your head are numbered, yung Greek phrasing na yan, hindi ibig sabihin nung 36 years ago, alam niya yung number ng buhok ko, ngayon alam niya yung number ng buhok ko. Hindi. Ang sinasabi niya, umpisang-umpisa pa lang, alam na niya ilan ang buhok ko. Ilan ang nalalagas araw-araw. Hanggang ngayon. Ibig sabihin, God is very much involved sa details ng buhay natin. Sa details ng buhay mo. So alam niya ang pinagdadaanan mo. Ang hinihingi niya sa iyo ngayon is to surrender your life to Him. Mag-commit ka sa Kanya. So just stay the course, SBCF. You are on the right track. Stay faithful to the gospel, stay faithful to the calling, stay faithful to the work of Christ that He has entrusted to you. I'm excited to what God will do through SBCF. Excited ba kayo? Excited ba? Amen. Let's praise God for that. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito to worship you for who you are. Maraming salamat, Lord, sa reminders mo about those 4 pillars. Hindi lang sa SBCF, kundi sa individual na buhay namin. Yung grace, yung word, yung endurance, yung motivation. Pinapadalangin ko, Lord, ang lahat na nagbo-worship dito ngayon. Alam mo, Lord, yung bigat ng kalooban nila, mga problema, issue at trial nila, Lord, sana habang kinakanta namin ito, pinapaalala mo sa amin that we have victory in Christ, na idulog nila lahat ng ito sa iyo para paglabas nila dito, wala nang kabigatan sa puso nila. May problema pa rin, may issue, may trial, hindi agad mababago yan, pero wala nang kabigatan. Palitan mo, Lord, ng peace, ng kapayapaan ng Panginoong Hesukristo by your grace and by your mercy and by your strength. At ang panalangin ko, Lord, sa SBCF, sa pamumuno ni Pastor Mau, na in the next 15 years and beyond, gagamitin mo, Lord, itong church na ito. Hindi lang to draw more people into your kingdom, kundi influence din yung ibang mga churches dito sa province of Zambales to be intentional disciple-making church. They are, Lord, a blessing to your kingdom. Pagpalain mo, Lord, lahat sila. In Jesus' name, amen.